Nako, medyo bad news at good news tayo ngayon, no? Nabigo po itong si Juan Bull na kunin ng leadership dito kay Cayetano, no? Sa madaling salita, kulang sila sa numero. Nakabuo lang sila ng 11, samantalang ito nananatiling 13, brave 18, ika nga kung tawagin ito sila Cayetano. Kaso nga lang, may mga problema, no? Sa kabila ng matatag ng 13, brave 13, sunod-sunod ang kaso papapatong dito at inuuna na nga ito si Jinggoy. At balita pa daw po, bukod sa sinabi kay Jinggoy, at ito pa, sa post ni Greco Belgica, ang sabi niya, abangan, isa-isa lalabas ang warat at kakasuhan ng 13 member ng majority block sa Senado. Sila Cayetano yan, 13 member ng mga Senado. At warrant mula sa ICC at mula sa mga kaso na isasampa ng DOJ. Parte ng pananakot nila sa mga senador. Isipin mo, ha? Hindi ko lang alam, ha? Ang sabi, may nababataan yung, pwede na pala yun. Alam ko ang kakasuhan lang si Bongo at si Bato ng ICC. Pero hindi ko alam, baka kasuhan din ng 13 dahil niya di ba napapabalita ayon sa mga analyst ko, no? Ha? Mga analisan ko, no? Na sinasabi pwedeng kasuhan to ng ICC etong mga kumampi at itago si Bato na kasi 'di ba warrant ng ICC lumabas na dito kay Bato, no? Sa madaling salita, paglabas ng warrant kay Bato at kumbaga ginambala mo, hindi mo pinayagan si Bato ipahuli. Isa ka sa mga accessories na kasangkapan para si Bato ay may tago, pwede daw kasuhan ng ICC yung mga nagtago kay Bato. No? Ibig sabihin yung mga senador at sinitiutukoy. Yan ay analisa na ng mga iba yan. No? Hindi ko alam kung gano'ng kasigurado yan. Kung totoo man yan, grabe na ang ICC. Pangingialam na to. 'Di ba? Sinasamantala na ng sa atin na mapabayaan yung ganito na pangunahan tayo ng ICC. Ay mali na po to. Kung totoo to ayon sa mga analyst hindi sa akin galing to. Ngayon, eto, siya sabi dito, yung DOJ, sabi niya, abangan, isa-isang lalabas ang warrant at kakasuhan ng 13 member ng majority block sa Senado. Si Greco Belgica to, nag-post nito. Warrant mula sa ICC at mula sa mga kaso na isasampa ng DOJ. Isipin mo, inuna nila si Jinggoy, matapos ang bigong Senate coup, DOJ, inirekomenda ang patong-patong na kaso labang kay Sen Jinggoy Estrada. Wala na kapit patalim na Kapit ko baga wala na, alam nyo bakit? Ang mangyayari po nito, gagamitin nila kasangkapan ng ICC kung totoo man. Gagamitin nila kasangkapan para kumilos, para makasuhan o sino ano. Hindi po pwede yan. Talagang malaki to. Kung totoo to hindi ko alam. Kasi batay sa post ni Greco Belgica at ayon sa mga nagsasayta din ng mga kalaban, no, pwede daw i-recommendang kasuhan yung mga sumuporta kay Bato kasi nga yung warrant dapat ilalabas ng ICC nakasuhan na si Bato na dampot na hindi na dampot sa pamamagitan ng mga accessories na kinasangkapan tulad ng Senado makakasuhan. Biruin mo, kakampi ng ICC ang gobyerno natin para ipadukot o ipaaresto, ipaaresto yung mga tao ng gobyerno natin na halal ng taong bayan nasa sa Pilipinas. Kakaiba. Grabe. Ang lupit nito. Nasa na yung due process sa ating bansa? Wala na. Wala na. Isabihin, tinatanggal yun ng karapatan yung justice system sa atin sa bansa. Pinangangasiwaan tayo ng ICC. Pumapayag kayong pangasiwaan tayo at ang tao ng ICC, yung mga ahensya ng gobyerno natin na pinapakilos ng ICC, parang ganun lumalabas Tapos payag kayo, si Tiriling magiging parang, ano ba katungkulan sa ICC niyan? Spy? Espiya? Sa sariling bansa? Sipin nyo yan? Grabe na ho to. Para lang sa hindi malaman yung hindi malaman yung totoong pakay. Kasi bakit si Jinggoy kakasuhan na patong-patong? Bakit? Para magkulang na? Magkulang si Jinggoy? Magkulang si Bato? Mahuli si Bongo? Para pag nag-coup ulit, nagkudita ulit, sapul na. Leadership sa kanila. At pag nasa kanila ang leadership at ang chairmanship ng Blue Ribbon, hindi na kay Marcoleta, wala nang investigasyon. Hindi na dito pinag-uusapan kay Sara. Hindi na dito pinag-uusapan. Hindi na. Ibang klase na po ngayon, harapan. Kung totoo man lahat ito, O ngayon, ito po, Senator Robin Padilla, napasugod. Hindi nila akalain, napapasok ito ngayon. Sabi nila kasi hindi na magpapakita. Sino sabi sa inyo, makatwiran tong mamang ito, no? Napasugod to, panoorin po natin at pakinggan natin.
si Senator Robin Padilla. Ang ganda ng sagot niya, barado mga reporter sa kanya. O, ito po, panoorin po. Kidnapper, sir. Pero, sir, the ordinance says pwede pong ipadala siya sa dahig. RA 1951. Sila, ayaw mo na yung mga lawyer maglaban-laban dyan. Basta ako, si Bato, ayaw niyang makakita. Senator Padilla, what's your opinion? Dito kasi sabi niya, sabi ng reporter dito, sir, kung walang kaso si Bato, ba't nagtatago? Yeah? Yan ang pamantayan nila. Yan yung mga tanong na impertinenteng tanong. Bakit kung walang kaso, ba't nagtatago? Bakit kung walang kaso, ba't ayaw harapin? Ayan ang impertinenteng tanong. Kung talagang matapas siya, ba't ayaw yung lumaban? Mga impertinenteng tanong po yan. Impertinente po sa taya. Parang mo sinabi na ganito, matapang na tao, may leon sa bahay, leon sa labas ng bahay mo, mga 100 leon. Sasabihin mo kung talaga matapang ka, harapin mo yung leon. Hindi po katapangan yun, kaing-ingan yun. Di ba? Si Bato walang laban saan? Walang laban, hindi naman Pilipinas siya uhulihin eh. Hindi niya kaya pagtanggol ang sarili niya. Kung talaga walang kasalanan, ipagtanggol niya sarili niya, patunayan niya. Paano niya mapapatunayan? Hindi niya sa Pilipino siya kakasuhan, sa ICC siya kakasuhan. Paano siya papatunayan doon? Kalahi niya ba yun? Unang-una yung wika doon, iba sa wika natin. Sige nga, paano mo patutunayan sa mga yon na wala kang kasalanan, samantala ang nagpatunay na may kasalanan si Bato ay kapwa Pilipino, sina Triniling. Biruin mo yun. Ang gulo. Magulo. Oo, bakit? Biruin mo ang ICC hindi naniniwala doon sa kay Tatay Digong, sa mga abogado, sa mga nagpapatunay sa Pilipinas na si Tatay Digong ginawa yan kasi parte ng pagka-presidente yan. Hindi naniwala ang ICC. Samantala ang ICC naniwala dito sa Pilipinas din yung mga nanggaling yung mga testigo. Biruin mo, napaka-unfair nila. Ang pinakikinggan lang nila, yun ang susumbong. Pero yung nasangkot, hindi nila pinakikinggan. Ganun din mangyayari kay Bato. Tapos sasabihin natin, kung talaga matapang ka, haharapin mo sa ICC sila. Hindi paano haharapin? Hindi naman Pilipino, pagkatanggol niya sarili niya doon. Dito si Bato nagkasala. Di ba? Kaya nga ang ganda sagot ni Robin eh. Di ba? Bakit sabi ng reporter, bakit anya kung talagang walang kasalanan si Bato, ba't ayaw harapin? Ba't ayaw harapin? Kikidnapin eh. Sabi ni Robin, di ba? Sinabi ni Robin to, kaya ito, pahinga pa natin siya. Nasaan po ni Senator Bato? Sen, ikaw daw ang huling kasama ni Sen Bato? Kayo daw po nagpasama sa kanya. Tapos gabi-gabi magkasama. Totoo bang magkasabay kayong umalis dito? Nung Wednesday ng Thursday na ng madaling araw. Maganda po siguro kung magbibigay ng info niyan, ma'am. Pag natapos na yung investigasyon, mas maganda yung official. Reaction mo na ikaw ay person of interest daw. Siyempre, ganun po talaga. Ganun talaga. Wala po tayong magagawa. Kung yun po ang sinabi ng mga otoridad, okay naman po yun. Sir, ikaw daw nagsakay kay Sen Bato, totoo ba? Siguro po, antayin na lang po natin yung official na investigation. Sir, were you spotted in the NAIA terminal with Senator Bato? Saan po? Sa NAIA NAIA terminal. Were you Nakita ka raw spotted sa with Senator NBI, Bato? ay sa airport. Siguro naman po, walang sense naman yun. Bakit naman kami magpapakita sa airport pa? So magkasama nga po talaga kayo. Kasama kayo, sir? Yes or no, sir? Hintayin na lang po natin yung investigasyon. May tinanong lang po kasi na nasa airport daw. Wala akong cellphone. Who allegedly escorted the senator. Antayin na lang natin, ma'am, yung Sir, ang investigation. dahilan bakit Dito, kasama man niya si Bato o hindi, makatwiran yung ginawa nila. Bakit? Ito sasabihin nyo, ICC, makatwiran ba yun? Pauhuli nyo sa ibang lahi? Hindi makatwiran yun. Kaya makatwiran din niya yung ginagawa ni Senator Robin para sa amin, para sa akin. Di ba? kailangan maging Pero kung ginawa ni Robin, halimbawa, batas ng Pilipinas ang mahabol sa kanya at dito siya lilitisin, hindi ICC, warrant ng Pilipinas, ay hindi ko pinapayagan si Robin na gawin niya to. Dahil batas na ng Pilipinas yung nasasagasaan niya. Pero hindi batas ng ICC. Sinasakyan nila batas ng ICC kasi pabor sa kanila sa sitwasyon ngayon. 'Di ba? Gusto nila mawala lahat ng hadlang sa kanila. Siyempre po kasi may official na investigation. Siyempre, paggalang po yun sa otoridad. Pero sir, aaminin nyo lang naman o i-deny? Mas maganda po yung official para, kasi But you're the official kasi ang dami-daming kwento. Ito, may kwento pa na nasa airport. Pero nasa Bira naman, may kwento pa. May kwento pa na yate. Nakausap niyo ba ulit siya, sir? Senator Bato sa Bansa? Nakausap niyo na ulit siya?
Mayroon daw kasing kwento nakita sa yate na pinalabas ng matandang tulpo. Yung matandang tulpo ay pinakamatanda na nasa yate daw si Senator Bato na tinakas daw. Tapos nag-helicopter na papuntang Batangas to Mindanao. Yun ang, at kay Chavit daw ginamit yung mga at chopper pati yung boat. Yung, ewan ko, yung boat na sinakya. Ba to? Yan ang mahirap sagutin. Ano masasabi mo dun sa yate? Tumakas na kayo sa yate. Sabi po napanood ko lang naman si Manong Chapit. Hindi naman totoo yun. Hindi po totoo yung Naya, hindi totoo yung Yate. Yung yate. You were placed in the scene at around 3 o'clock daw, Senator Robin. wala po yun. Hindi po totoo. Sir, ano po yung reaction nyo patungkol sa podcast ni Sen Aimee tsaka ni Ma'am Mariel? Na pinagtanggol ka niyo po. Ay, maraming salamat. Maraming salamat. Sino yun? Pero asawa niyo mo. Asawa ko. Oo. Ay, asawa ko yun. Siyempre, lahat gagawin yun. Sir, you're confident. Sir, you're confident hindi aalis ng bansa sa Senate. Ay, hindi po. Bakit? Wala sa plano niya yun. Why are you... Hindi gagawin ni Bato. Bakit, sir? Mahal niya Pilipinas. Totoo po ba, sir, na nasa Davao siya? Ngayon? Naku, hindi ko alam. Sir, can you Wala akong idea. Kung So, nasan sir, si Bato. So, sir, you can confirm that Senator De La Rosa is still in the Philippines. Ay, kukonfirm ako yun. Sa Pilipinas. Hindi aalis siya. O yung thoughts nyo po today na impeachment court na po kayo. First Ay, time sana yung- po, una po, nagpapasalamat po tayo sa leadership at ito pong mga usap-usapan na matatapos na. Kasi masyadong maraming ipinukol sa amin, sa majority. Marami talaga. O eto, panoorin natin tong kaibigan ni Chavit Singson na si Jesus Duque. Ito yung kadikit ngayon kasama ni Chavit ngayon na nakakaalam ng kwento tungkol dyan. Panoorin natin to, no? Alam mo naman kasi talaga marami ng iba na ngayon, dinadamay. Ito po si Greco Belgica. Hindi natin alam kung kakasuhan ba talaga ng ICC yung 13 dahil sa pagkatago kay Bato, sa pagkuprotective, or iilan lang dong kakasuhan, katulad ni Bongo at ni Bato. At yung DOJ, si Jinggoy na, bakasuhan. Patong-patong na, iba-iba na nga eh. Di ba? Ang galing niya, no? Ang galing niya, no? Target lang talaga majority ngayon, no? Sila Torodante Marcoleta at iba pa. Target lang talaga sila ngayon, no? Ang galing niya, no? Kaya yung taong bayan, naniniwala sa kanila na masasama. Ano yan? Lahat masama, kayo lang mabuti. Lahat ng kay Cayetano masama. Sipin mo si Senator Marcoleta religyoso. Si Joel Villanueva, anak ng leader ng Jesus is the Lord. Si Cayetano, religyoso din. Bagaman lahat nagkakasala. Oo, maaami natin. Hindi lahat perpekto. Lahat makajus yung mga nandun sa majority. Abogado pa iba, makajus yung iba. Ha? Sasabihan nila na masamang tao. Tapos samantala yung mga dyan sasabi, ni simba sa linggo, ni makapagsimba. Oh, ito yan. Makakaalala lang yung mga vlogger na tumutok doon. Wala silang pagpapalala sa Diyos. At least itong masama na majority na sinasabi nyo sila, Senator Marcoleta, at least nakakakilala sa Diyos. Di ba? At least nakakakilala sila. Di ba? Kahit anong gawin nila masama, tao lang, hindi naman sila ganun kasama talagang ginawa nila eh. Di ba? Oh. Dinamay na nga si Manong Chavit sa pagtakas ni Senator Bato de la Rosa. Nagpakalat ng chismis itong si Ramon Tulfo na si Bato de la Rosa di umano ay sumakay sa yating may pangalan Magandang Buhay. Yati daw ito ng isang politiko at naglayag daw ito papuntang Batangas at pagdating sa Batangas ay sumakay daw ito ng helicopter papuntang Mindanao. Napakabobo lang. Saka nakakita helicopter mula doon sa Batangas hanggang Mindanao. Di ba naman Batangas, Palawan, Mindanao. May pahinga naman. Pero hindi ganun kadali magpalipad ng helicopter. Di ba? Lalo gabi, hindi naman nagka-helicopter ng gabi, di ba? Saka helicopter, hindi bulilyaso 'yun. At malalaman yung mga radar 'yun, may mga naka-register na radar 'yun. Una, hindi niya pinangalanan yung yate talaga directly. Pero ang pangalan ng yate ni Manong ay Happy Life. In Tagalog, Magandang Buhay. O, di ba? So, natakot din. Naalala niya kasi yung Vicky to, nung panahon kay ni GMA, kay First Gentleman.
Binanatan niya ng binanatan si First Gentleman, o pinatulan siya ni First Gentleman, o anyari, humingi siya ng tawad doon. O, di ba? O, ngayon, sinusubukan niya si Manong. Sige. Alam mo, una, pag gumalaw yung yate ni Manong Chavit, pati yung Navy, makikita yun dahil malaki yun eh. At pagdating ng Batangas, magpapalipad ng helicopter mula Batangas, papuntang Mindanao. Naku po, alam mo ba kung gaano kalayo yun? Overheat yun. Dito tulak, di ba? Alam mo kasi paranoid na sila eh. Sabi ko sa inyo, hindi nila akalain na mangyayari ito. Hindi nakatakas si Bato, walang ya ang mga 12 na senador pinatakas si Bato. Hindi walang ya. Kayo, sila walang ya. Bakit? Bill mo ipapa-aresto nila sa ICC si Bato. At ang masama nito, hindi pa budget ng ICC gagamitin. Budget pa natin. 'Di ba? Okay sana kahit may pa-Consuelo de Bobo naman lang na yung budget ng ICC dalhin sa Pilipinas para eroplano sagutin, para yung mga investigasyon sagutin. Lahat ng kaso sagutin. Hindi Ginagamit ang resources ng Pilipinas ng ICC pamamagitan ng ahensya ng gobyerno para litisin dito ang Pilipino. Yun ang masama doon, 'di ba? Hindi nila naisip 'yun. At ibang lahi na para dalhin doon sa ibang lahi. Yun ang hindi may naisip doon. Wala silang pakialam sa soberenya ng Pilipinas. Wala sila sa integridad ng iniingatan ng Pilipino. Di ba? Napakabobo lang talaga nito. Ewan ko sa'yo kung paano ka nag-iisip ng mga ganyan. Nanonood ka ba ng Mission Impossible? Hindi, ang hirap kasi sa mga nagbablog ngayon, ang hirap sa mga ibang vlogger hindi sila nakakaunawa sa nangyayari. Batay lang sa kanila napapanood at sa kanilang mga nangyari. Pero yung mas malalim doon, wala sila. Yung puso nila, hindi nagsasalita ng karunungan. Ang puso nila, kung ano lang nakita nila, yun ang sasabihin nila, is kaalaman. Kaalaman lang. Iba kasi yung wisdom sa sa knowledge Wala silang wisdom na binabanggit. Tingnan mo, may nakita ka ba kayo wisdom sa mga sinasabi na yan? Wala. Wala ako nakitang wisdom. Maramdaman mo pag may wisdom mapapahanga ka. Hindi yung maniniwala ka lang Yung may wisdom Alam mo yung wisdom? Yung patas na paghatol. Halimbawa, hindi porket si Trillanes, galit ka kay Trillanes, is galit ka na. Di ba? Wala nang magagawang kabutihan yan. Di ba? Hindi porket si Dilima, galit ka na. Wala nang magagawang kabutihan yan. Hindi ganun. Di ba? Hindi ganun na may wisdom. Ang may wisdom, papansinin mo lang yung mali sa kanya. Pero yung kabutihan niya, pipigay mo pa rin. Mapapakinabangan pa rin lahat. Ay hindi. Sila ang tingin nila sa Duterte, masama lahat. Pag nakagawa sila ng kasalanan yung DDS, lahat yan masama na pati mga kaibigan. Hindi na makakagawa ng kabutihan. Isipin mo yon, ganun sila. Isa ba na siya wala silang wisdom. Wala silang wisdom. Kasi kung meron, mauunawaan nila yon. Ang wisdom ay pagkaunawa sa lahat ng bagay. Tandaan yan. Wala sila nun. Check yun. Check na check talaga. Isipin mo, Duterte nakulong sa dahig. Lahat ng Duterte may kasalanan. Si Sara, Baste, si Kitty, lahat siniraan. Isipin mo yun. Asan ang wisdom doon? May nakita ka bang isang loyalista nagtanggol sa DDS? Katulad ko, na hindi ako natatanggol. Pero sinasabi ko sa halimbawa, sino bang nagpakulong kay Tatay isa sa mga nagkaso kay Tatay Digo? Si Trillanes. Kailangan magalit din ako. Galit ako sa ginawa niya kay Duterte. Pero sa ibang bagay na gagawin niya, hindi ako galit. Kasi iba, tama naman yung ginagawa niya. Diba? Ganun lang yun. Sila hindi nila kayang gawin to sa kapwa DDS. Diba? Mapapansin mo talaga walang karunungan. Walang wisdom. Tanggapin nyo. O sabihin mo, mali si munting kaalaman, may wisdom ako. Wala kang wisdom. Doon pa lang sa pagkaunawa mo sa isang tao na nagkasala sa'yo Diba? Hindi mo na kayang unawain Diba? Eto, kaya na kay Bato. Kaya ba unawain to? Sige. Kung may wisdom kayo, kaya nyo unawain si Bato? Na huwag nyong huhulihin kasi sa ICC? Hindi, pangangatwiranan nyo kasi galit kayo. Sabihin nyo, hindi, hulihin si Bato. Managot siya kasi nagkasala siya sa mga adik. Yung mga anak ng adik, mamabigyan ng katarungan yung mga magulang noon. Hindi, ulihin yan. Biruin mo, asa ng wisdom doon? Ako, merong wisdom doon. Bakit? Bato papahuli yun. Hindi naman sa ICC nagkasala. Ginagamit lang yung ICC, tama si Senator Dante Marcoleta. Dahil yun ang last resort nila na talaga si Bato ikulong. Kahit pwede naman sa Pilipinas litisin.
Palagay ko, tigil-tigilan mo na yung pag-Netflix mo, ha? Puro ka na... Puro na kabulastugan yun nasa isip mo. Ayan, tatakas, gagamit ng yate. Tapos pupunta ng Batangas, mag-helicopter. Yung Mission Impossible. Ha? Ang bihira ka naman. Maniniwala pa sana ako kung sinabi mong sumakay ng partas. Daming partas. Daming partas. Pero papunta yun ng Ilocos. Ha? Baka hindi mapunta yun sa Mindanao. Pero anyway, alam nyo, ang purpose naman nila ay isa lang. Patigilin si Manong Chavit na magsalita laban kay Marcos. Talaga. Talaga, di ba? Talaga. Hindi niya pinatawag ni Pinky. Pinatawag, daming dahilan eh. Kesa wala daw affidavit si Chavit eh. Samantalang umaga pa lang gumising si Chavit para yung affidavit dalhin sa kanya. Anong sa ano niya? Wala daw. Hindi na tuloy pinuspon niya. Ayaw talaga malaman ang katotohanan. Ayaw talaga malaman. Di ba? Ang daming dahilan sa lahat ng lahat ng bagay, sa lahat ng uri ng nilalang. May ano siya, may dahilan siya. Kay Martin, may dahilan siya. Kay Chavit, may dahilan siya. Kay Gutesa, may dahilan siya. Sa 18 Maris, may dahilan siya. Kay Marcoleta, may dahilan siya. Ano yan? Lahat may dahilan? Di ba? Nakakapagtaka ha? Di ba, Hubak? Ngayon, may dahilan na naman sila. Ha? Kaso bigong-bigo kasi hindi na Coop ba tawag doon? C-O-U-E-P. Ano ba tawag doon? Coop o Ku? Ano ba talagang basa doon? Ku? Patigilin at ipitin si Manong Chavit na huwag sabihin ang totoo tungkol sa flood control. Yung pa lang sa hearing sa Senado, pinigilan na siya eh. Doon pa lang sa hearing ng Senado, hindi siya pinapa-appear. O, bakit kayo takot kay Manong? Dahil may ebidensya siya? Dahil sasabihin niya talaga yung totoo? Sasabihin niya talaga yung kanyang nalalaman? O, dahil itinuturo niya na ang mastermind si Marcos talaga? O, kaya gusto niyong patigilin. Alam niyo, huwag na kayong magmangmangan pa, kakawan nyo pa ng kwento. Diretsuhin nyo na. Takot kayo kay Manong Chavit dahil alam niyo yung taong yan, ayaw niya ng sinungaling eh. At higit sa lahat, pag yan, ang paniniwala niyan, ang kanyang paninindigan, talagang hindi niya aatrasan. Dahil yung taong yan mula pagkabata hanggang lumaki, nakilala sa kanyang salita, at paninindigan. Sayang ang bayot. Eto, panoorin naman natin si Subiri. Tingnan mo yung katwiran niya. Tingnan mo kung may wisdom yung yung katwiran. Tingnan mo. After what happened last week, with the handling of shootout here in the Senate, Nag-shootout daw sa Senate, nagkaroon ng shootout. natauhan ako, nagulat ako. Ang hina ng sounds eh. Ulitin ko na lang. Nagkaroon ng shootout sa Senado, natauhan daw siya sa nakita niya, sa nasasaksiyan niya. Alin nasaksiyan niya? Yun yung shootout sa Senado nakaraan, yung sinasabi yung Senate Siege. Para sa institusyon na ito. At napaisip ako ng malalim. Tinanong na ako ng mga anak ko na bakit nagkaganito sa Senado. Ba't nagkaganito sa Senado? So, I prayed hard and discerned. I sought for discernment. And I said, it's about time that we make a stand. Na maiba ang pangyayari sa Senado, na maibalik natin ang dignidad ng Senado. O, may balik daw yung dignidad sa Senado. Nag-worry na si Subiri. For the first time in the history, nagkaputukan dito. First time na history, nagkaputukan dito. Ang nagkagulo-gulo. That has never happened in the history of this great body. Yeah. So, we made a decision. I made a decision on my own, with my family. Well, Kaya ang sabi dito kasi parang nag-decision siya na para lumipat sa minority. 'Di ba ano siya? Nag-ano lang siya, abstain lang siya. Gusto niya magkaroon ng nakita niya kasi kakaiba yung nangyari nung nakarang araw, yung Wednesday, na talagang iba hinangyari, 'di ba? Kaya napilitan siya magsalita, maglumipat sa Soto na talagang nag-decision siya diyan. Bakit sir? Ngayon lang sa'yo, ang integridad pala sa'yo nagkakagulo. Gusto mo maibalik sa Senado? Yung pala ang minisay ng integridad, kailangan pa magkagulo para masabi mo walang integridad ang Senado. Yung pala, yung act na magkagulo. Samantalang dati na pinangungunahan ni Juan Bull, hindi ka tataka, walang investigasyon nangyayari sa mga anomalyang flood control. Yun ba may dignidad sa'yo? Yung nagkagulo na yon? Okay na sa'yo, sapat na makita mo yon? Masabi mo na walang dignidad ng Senado?
Kesa naman doon sa ginawa nila Juan Bull at nila Pinky na ayaw mag-imbestiga at nagtatakipan, ayaw ipatawag kung sino dapat ipatawag. Yung ba may indignidad sa'yo? Yung ba hindi magulo sa'yo? Ha? Ang gulo kasi sa kanila nakikita ng mata eh. Ha? Pero yung nararamdaman ng taong bayan, hindi gulo sa'yo yun? Na ginagamit ang Senado para hindi may patawag ang dapat ipatawag? Yung ba yun, sir? Tanong ko lang ha, asking ko lang. Di ba? Kaya ka nagising ka sa katotohanan, nagkagulo sa Senado? Ha? Hindi ka nagising yung ginagawa nila Juan Bull na hindi mag-iimbestiga? Takipan sila? Hindi ka nagigising doon? Yung mali-maleta nakuha sa kababayan ng bayan, yung mga kontraktor na kinabang na mali-maleta, hindi ka nagising doon? Sir, nagising ka dito sa sumugod dahil pinoprotektahan si Bato na wag makuha ng ibang lahi? Doon ka nagising, sir? Doon ka nagising? Ha? Ay, nagising ka pa. Dapat nabangungot ka. Kasi hindi naman. Di ba? Di ba? Yun lang po ang puna ko. Okay, maraming salamat dito. Nabusog ko naman kayo ng bagong kaalaman. Isang komentaryong punong-puno ng kaalaman at ng karunungan. At isang makabuluhan talakayan ang hinatid ko naman sa inyo. Lesson learned, ika nga. Maraming salamat. Hanggang dito lang po. Yung ano pala, bago yan ha, yung ICC. Kinukumpirma natin, hindi 30 na senador ang kakasuhan yata ng ICC. Pero nagagamit ang ICC nila at ang DOJ para kasuhan yata itong 13 senador. No? Pero hindi natin alam dahil may mga lumalabas na mga komentarista, may mga lumalabas na mga kuno na political analyst na baka daw kasuhan yung 13 senador ng ICC. Pero hindi sigurado yon. Kung may kakayaan ng ICC, gano'n. Pati ba naman yung mga nagprotekta kay Bato kakasuhan? Ibang klase na yon. Di ba? Alam ko, ang kinakasuhan nila ay malawakang paggugur. Di ba? O, yan natin alamin natin yan. No? Okay, maraming salamat. Ang ganito lang po, paalam po sa inyong lahat.